Hello! Ito pong muli si Nanit ng Net Cooking. Ngayong araw pong ito ay gagawa tayo o magluluto tayo ng tempura. Japanese tempura. At ito po ang mga kakailanganin natin sa ating pagluluto. Meron po tayo dito na tempura flour. Kung wala naman po tayong tempura flour, ay pwede na rin po yung all-purpose flour. Then baking powder, ice cold water, at ang gagawin ko pong tempura dito ay yung may tinatawag sila dito na Japanese, kung tawagin nila is gobo. Isang uri po ito ng root vegetables. Yan, sobrang haba. Puputol-putulin natin yan. Then meron dito rin tayong eggplant. Pati itong eggplant kasi fresh siya bagong pitas lang siya. So, yan ang gagawin nating tempura. Then, carrot. Gagamit din po tayo dito ng egg. Then, meron din po tayo ditong green bell pepper. Mushrooms. Shrimps. Sa pagluluto po natin ng tempura ay pwede po tayong gumamit ng kahit na anong uri ng vegetables or seafoods tulad ng shrimps, squid, or some fish na yung hindi masyadong matinik na isda. Para naman po doon sa ating sauce o sausawan natin itong ating tempura ay meron tayo ditong bali half cup of water. Then 1 teaspoon of Japanese sake, cooking sake, then bonito flakes, then 1 tablespoon of soy sauce. Then ito lang po ang kakailanganin natin ngayon sa pagluluto natin ng tempura. Ang unang gagawin po natin o first steps na gagawin natin, igagawa muna tayo ng sausawan natin ng tempura. So meron tayo ditong half cup of water. Then 1 tablespoon of soy sauce. Kikkoman soy sauce, and then meron tayong 1 teaspoon of cooking sake. Then bali 1/2 cup of katsuobushi or bonito flakes. Tawagin nila dito yan katsuobushi, bonito flakes. Then lulutuin natin ito para makakuha tayo ng syrup o sauce na gagamitin natin doon sa atin. Then heto na yung ating sauce at kumukulo na siya. Once na nakuluan siya for just a few minutes, then okay na to. Ang gagawin natin ngayon, kunin natin itong sauce natin, then strain natin. Gamit tayo ng strainer. Ito yung gagamitin nating sauce sa ating tempura. Gagawin natin dito ay hihintayin nating lumamig o mag-cool down siya. Then set aside muna natin ito. Gagawa tayo ng tempura. Then ngayon, ang susunod po natin gagawin, so pasensya na kayo, gumamit ako dito ng plastic na o veneer na glove. So, di-shell natin itong ating shrimp. So, balatan natin. Pero iwan natin yung buntot niya. Then ngayon, slit natin dito. Light. Then, debay natin. Tanggalin natin. Then, dito sa may stomach, slit natin ng konti para ma-straight siya. Yan. So, itutuloy lang po natin itong ganitong process hanggang sa matapos nating linisin lahat itong ating mga shrimps. Then, ang next natin gagawin, itong root vegetables, yung Japanese gobo, pinagputol-putol ko sa tatlo. Di ngayon, ang gagawin natin, habang nakababad siya sa tubig, papalatan natin dito yan.
So then, tutuloy lang po natin yung ganito. Then, after nating nabalatan, kasi pag nabalatan siya, so white yung loob niya. Then, ito na po yung mga kakailanganin natin sa ating pagluluto ng tempura. After nating na i-prepare o na paghiwa-hiwa lahat yung ating mga kakailanganin. Then, ito yung root vegetables o yung gubo at saka carrot. So, pinaghalo ko siya. Ang cut ko is in strips ang cut ko sa kanya. Then, itong eggplant. Then, pinaghiwa ko siya ng 3. Tapos, yung malaki naman, so, bali, 4 na slit ang ginawa ko. Then, ngayon, pati itong green bell pepper. Hiwain natin na ganyan. Then, ito yung mushroom, yung malalaki. Hinati ko lang sa gitna. Then, ito yung ating shrimps. Ngayon po, ang next na gagawin natin, itong ating 1 cup na tempura flour o kahit na all-purpose flour, ay ilalagay natin dito. So, ayan, nilagay natin sa mixing bowl. Then, ngayon, ang gagawin natin dito, ilagyan natin siya ng baking powder. Ayan. Then, lagay natin yung ating ice cold water. Then, yung ating egg. Then, beat po natin ito. Huwag nating masyadong haluin. Kailangan lumpy siya. Yan, pwede na to. Then ngayon, ang gagawin ko dito, kasi ito yung tinuro sa akin ng kaibigan kong Haponesa. So, medyo nataypan ko, kaya ang gagawin ko dito, sprinkle natin ng flour sa ibabaw, konti lang. Pag ready to cook na to, before nating i-fry. Tapos, lagay natin dito sa ating butter, tempura butter. Then, ang susunod po natin gagawin dito sa lutuan ng tempura talaga ito. Maglalagay tayo ng maraming cooking oil. Kailangan nakalubog sa cooking oil yung ating tempura pag ipina-fry natin. Hinihintay nating uminit itong cooking oil natin at ipa-fry na natin yung ating tempura. Pwede na nating ilagay itong ating tempura. Then, unahin natin itong shrimps. Lagay rin natin itong ating green bell pepper. Then, kukuhanin na natin. Okay na to. Then, susunod natin lalagay itong ating eggplant. Okay na itong eggplant natin. Kuhanin natin. Tabi muna natin dyan. Then, itong ating mushroom. Then, okay na rin po itong ating mushroom. Ilalagay natin dito. Ito kasi talagang lutuan ng tempura. Kaya may ganyan siya. May wire siya dyan. Then tapos, dapat may katabi tayong lagayan ng mga tempura natin. Yan, para yung oil niya ma-drain.
Dapat may strainer tayong ganito para nun nililinis natin itong cooking oil para dun sa susunod na fry natin. Then ngayon, ang susunod nating ipa-fry itong ating root vegetables. Then sprinkle natin ng konting flour. Then pag ganito ang niluluto ko, kailangan natin gumamit ng ganito. Ang gagawin natin dito, so lalagay natin ganyan. Lalagay ko dyan sa loob. Tapos tatanggalin natin ito. Para ang purpose nito, para hindi magkahiwa-hiwalay. Medyo matrabaho lang, kaya lang interesting, very interesting kasi eh. Balik natin. Okay na to. Lagay ulit natin dito. Then, itutuloy lang po natin itong ganitong pagpiprito natin hanggang sa matapos nating lutuin yung ating mga tempra. Then, ito na po yung ating tempra after na na-fried natin siyang lahat. So, inayos ko na lang siya dito sa lalagyan niya. Ito yung ginawa nating sausawan niya. Then, meron tayong radish dito, o labanos, daikon sa Japanese. Malalaki kasi yung daikon dito, o radish eh. So, gagawin natin, kukuha lang tayo ng konti nito. Sa hatiin natin. Kailangan kasi natin ng grated na radish. Grate natin. So, ayan lang yung kailangan natin. Ito lang maliit. I-grate lang natin ito. Then, ito lang po yung kailangan nating grated radish. Then, lalagyan natin ng syrup na pagsasawsawan natin itong ating tempra. Then, ito yung ating nagawang tempra. So, ito yung ating root vegetables. Yung carrots at saka yung gobo. Then, ito yung ating eggplant. Then, ito yung ating green bell pepper. So, ayan siya. Then, ito yung ating mushrooms. Ito yung ating shrimps. Then, ang gagawin natin, try natin nga kung crispy nga siya. Then, ito toast natin dito. Try natin kainin. Crispy. Then, ito po ngayon ang kinalabasan sa pagkakaluto natin sa ating Japanese tempra. Sana po nagustuhan nyo ang pagkakaluto natin sa reseping ito. Marami pong salamat. Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Thanks po. Bye!